Again, magandang gabi po. Ang ating subject is Dispensation and Covenant Theology or Remastering Dispensation and Covenant Theology under Mobile Bible School. 5 weekly sessions po ito every Monday, 7 p.m. Kung may changes, to be announced po sa ating group chat at sa ating pong Facebook page. So let's start. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, sa mga bagong enroll or pinili lang yung subject na ito, I'm your kapatid sa Panginoon, servant of God, Brother Roderick Alcaide de Vera. Tubong Pangasinan ng aming lahi. My father is from San Carlos, ang Putilayag, sabi nila. And my mother is an Ilocana from Dagupan. Yung kanyang father palang Ilocana, Alcaide family. So I'm your founder ng Mobile Bible School. Interior design nung college po, but undergrad po. At third year na ako nun kasi tinawag ako ni Lord na mag-mission. Nasarapan ko na mag-mission, di na ako bumalik sa school. That's my calling. Huwag niyo akong gagayahin, lalo na kung may makarinig dito mga college student. Iba kasi calling natin. So graduate po tayo ng Bachelor in Theology, Master in Ministry, Master in Theological Studies, Master in Divinity, Doctor in Ministry sa International College of Mission and Theological Seminary sa Urdaneta, Pangasinan. Pastor din po tayo ng Haven of Worship Church since 2007 up to present. At may mga daughter church na rin po tayo. Currently National President ng Haven of Worship with 13 churches plus 1 church in Toronto, Canada. Instructor and professor ng Bible School since 2007 hanggang 2017 sa ICOMATS and 2020 hanggang sa ngayon sa online or up to present. So yan po ay para sa kalwalhatian ng Diyos at sa biyaya ng Diyos lang po. Ang atin pong Dispensation and Covenant Theology has a subject number BS 4013. Pag sinabi po pong BS, that is called Biblical Studies ang meaning po niya. Nakalagay po yan sa ating student orientation sa website. Sa mga hindi pa nakabisita, bisita po natin yung website dahil nandun po yung information as a student ng Mobile Bible School. May mga information po doon na dapat po nating malaman na may iba't ibang klaseng pag-aaral as a student. Yan. At kung magkano tuition per units, how our grading system will go, andun po lahat yan, pati tuition fees natin, mga subjects to take at mga courses from short term to associate, bachelor, master and doctorate. Ang subject name po natin ay Dispensation and Covenant Remastering at ito po ay may 3 credit hours. Kaya 4013. Yung 3 dyan po ay credit hours. 4 meaning bachelor yan. 1 is short term. 2 is for sophomore kapag naka 30 units ka na. 301 associate. 4 pang mga bachelor. 5 is master and doctorate. Pero inopen din po natin ito sa tayong magbigay ng konting para meron tayong interaction. Brother Amando, ano bang dispensation na sa pagkakaalam niyo po? In ano lang, kahit Tagalog lang, basta anong information po, Pastor. Dinig po ba? Opo, naririnig po. For me po, pag sinabing dispensation, parang period po siya ng may exemption sa bawat period. Ano yung grace of God, iba-iba yung dispensation, parang ganito po. Opo. For every biblical era, may something, may exemption sa bawat tools po. Na nahati po siya kada period of time. Opo, may pagkakahati. From the word dispense. So, sino pa po ang gustong mag-contribute? What is dispensation or covenant? Dalawa po kasi ito eh. So, sino naman yung makakapag-share sa covenant? Ano ba yung covenant na tinutukoy? Sige po, ano po bang masasabi niyo po? Good evening po, Pastor. Yan. Si Pastor John po ba ito?
Si Allen po, Andrade. Brother Allen. Sige po. Ano po ang masasabi po Sa akin natin? po yung pagkakaintindi ko po pag sinabi natin covenant, ito po yung agreement o yung promise ba ni Lord sa atin mga Christians. Yun lang po. So bigyan natin ng konting description ng ating subject, Dispensation and Covenant Theology. This subject provides an in-depth study of Dispensation and Covenant Theology. So dahil in-depth ito at baka may mga medyo bago lang po dito, ay syempre magsisimula tayo talaga sa simula bago tayo mag-in-depth. And their historical development, key concept, theological implication, practical application, kaya halos lahat na rin yan. Emphasizing the cognitive, affective, and volitional aspect. Palagi po yan meron sa ating syllabus yung tatlong yan. And learning the course aims to equip students with a comprehensive understanding of this theological framework. Ang ano ko po talaga, ang isang aim sa mga estudyante ng Bible student is to be open, no? Para maiwasan yung pagiging dogmatic natin at yung clashes na nagbibigay sa atin minsan na i-reject yung ibang idea, which is pati yung ugali natin ay naapektuhan. Dapat di maapektuhan yan. Kung objective ang ating nalalaman na dogma, dapat hindi tayo mag-impose as pati yung feelings natin isinasakay natin sa paniniwala natin. Kaya ito yung aims natin pagdating sa subject objective in cognitive aspect, or to know and understand, number 1. Before yan, ang ibig sabihin nga po pala ng cognitive goals is the emphasis on acquiring knowledge. Utak-utak po ito. Usapang utak. Tigaan ng utak. Understanding concepts of developing mental skill related to the subject, which is dispensation and covenant theology. So this could involve gaining new insight, improving problem solving abilities, or enhancing critical thinking. Kaya kung mayroong problema at clashes tong dalawa, let's try to examine na kung meron mang makakapagbati sa kanila or similarities na hindi natin mare-reject, pag-aralan natin. So number 1, demonstrate an understanding of historical development and covenant of dispensation and covenant theology. Key concept and principle nitong dalawang to. Number 3, examine and evaluate different approach to interpreting the Bible or biblical covenants. Kaya importante na malaman natin yung hermeneutics. Panoorin nyo po yung hermeneutics natin sa methods of interpretation, yung atin pong session number 5. Nandun po yun. At isusunod po nating ituro yung figurative language or figurative speech in the Bible. So, meron tayong mga 20 mahigit na different kinds of figures. Literal, allegorical, something, ganun. Simile, metaphor. At yan, kailangan po malaman natin yan. Pero dito sa Dispensation and Covenant Theology, mostly may dalawang major lang tayo mababanggit. So, ma-examine din natin yan. So, identify the distinctive features and purposes of various dispensation in redemptive history. Yan yung number 4 natin. Ano ba yung mga distinctive? Diba? Ibig sabihin, ano ang distinct or meron sa kanya o unique kay dispensation? Ano ba ang unique din na tinuturo nitong covenant theology? Kaya darating tayo sa comparing and contrasting. Number 4 on continuity and discontinuity in God's plan. Kaya titignan natin, nagpatuloy ba o hindi na nagpapatuloy? Yun. Kailan ba nag-start yan, church? Sa tingin niyo po. Diba? Dito matatalakay natin yan. Kailan talaga yung nag-start ang church? Ayon sa iba't ibang views. Siguro, pati tayo, try nating mag-share. Try nyo nga pong sabihin sa akin, kailan ba nag-start ang church?
Yan, mga kapatid, mga nasa live streaming sa Mobile Bible School, pwede tayo mag-comment. Sa palagay nyo po, kailan po nag-start ang church? Mainly, Church of Christ, yung tinayo po ni Jesus Christ. So, sa tingin nyo po, type nga tayo dyan. Acts chapter 2. May nagsabi po, Acts chapter 2. Meron po sa Matthew. Sa Matthew, chapter 18. Sa Romans daw nag-start. Pentecost po. At, Pentecost, Acts chapter 2. Ayan, parehas din. Meron namang iba, sinasabi, nag-start na yung church nung Old Testament pa. So, yun po yung compare and contrast. Hindi po natin yan tatalakayin ngayon. Pero, let's get, be excited. And then, sa affective goals natin, or subject objective natin in affective goals, it pertains to emotion and attitudes. They involve the individual's desire to develop positive feelings, fostering empathy, improving communication, or cultivating a particular mindset or attitude in connection with the subject. Kaya importante talaga palagi ang attitude, ha, kasi naobserbahan ko talaga sa mga karamihan Bible school, minsan yung nagkakaalam na kasi lumalaki ulo. That's why uulit-ulitin ko po sa inyo na kapag medyo nararamdaman nyo na nagbabubbles na, lumalaki na, humahangin na yung ulo natin, ang prayer dapat natin, Lord, putukin mo tong balloon na ito, napakalaki. Yan. So, para ma-humble down po tayo. Number 1, cultivate a sense of covenants in light of God's revelation. Ano ba yung mga covenant ni Lord sa Bible? Saan ba yan nagsimula? And number 4, encourage a deepening spiritual awareness of one's covenant relationship with God and its practical implication. Paano ma-i-apply sa buhay mo yung nalaman mong dispensation at saka covenant? Yan. Kaya hindi lang cognitive tayo o pangkaisipan or karunungan, kundi kailangan din nating mai-apply at ma-imply. The next, volitional po. Volitional meanings our goal involving intention and willpower. Kung paano mo siya gagawin, paano mo siya apply. Opo. Hindi lang sa utak, hindi lang sa puso, pati sa kamay. Ibig sabihin in works, not only in words. So they pertain to the individual's motivation and determination to take a specific action or pursue certain outcomes related to the subject. It includes aspects such as setting objectives, making plans, and executing strategies to achieve desired results. So, sa magitan nito, maaaring magkaroon tayo ng discipleship sa loob ng church patungkol sa dispensation or covenant, kung alin man sa dalawa ang ating mas mapanigan or maging balance. Number 1, volitional objective, to promote the application of dispensation and covenant theology in various ministry contexts. Paano mo ito maya-apply sa konteksto ng iyong ministry? Number 2, encourage the integration of theological knowledge into personal belief and values. Kaya kailangan ay ma-encourage natin ang bawat isa patungkol sa ating integration nito sa ating personal belief at sa values. Number 3, foster a commitment to ongoing study and self-reflection in the area of theological framework. Kasi every time na may mababanggit tayong knowledges and wisdom and understanding dito sa Bible, talagang magkakaroon ka ng commitment at reflection sa mga mapag-aaralan natin. Importante po, lalong-lalo na in relation sa Israel and the grace of God, particularly doon sa salitang grace talaga. Number 4, inspire a passion for theological dialogue and engagement with contemporary theological issue related to dispensation and covenant. Kaya hindi ka na magiging tahimik, or kapag natalakay ito or something na may na-encounter kang isang religion na ano ba ang position mo patungkol sa ganito, pag sinabi nila, hindi ka na ignorant sa subject na yon. So we have a background already. Kailangan ay may apply mo yung ating natutunan.
Amen po ba? Magsabi naman tayo ng type natin, Amen praise po. the Lord or hallelujah. Praise the Lord. So, tuloy po tayo. Dahil ito po ay syllabus session, papakilala ko po yung ating syllabus or pag-aaralan at may konting sneak peek po tayo. Ibig sabihin ng sneak peek, papakita ko lang konting mga mapag-aaralan natin. Sa letter A, Introduction to Dispensation and Covenant. Yun yung session 1 natin. Talakayin natin history. Saan nga ba talaga nanggaling yung covenant theology? Sino yung mga sikat na tao? Si Martin Luther ba? O si Calvin? Or sino? Saan? Sa history ng theology ang lumitaw tong mga to. And then the key terms. Magbabanggit tayo ng mga konting key terms. And yung biblical foundation and interpretive approaches. Paano nila ininterpret itong dalawang ito? So, yun po yung history, key terms, and foundation natin sa session 1. And then, on the next session naman po, supposed to be itong session 1 syllabus session Pero dahil introduction lang ito, informal studying, ang session 1 talaga natin is yung history, key terms, and biblical foundations. So, ito po yung sneak peek natin sa covenant theology. Ito yung historical divisions nila. They believe in covenant of redemption. They believe in covenant of works. They believe in covenant of grace. So, kung naniniwala po kayo sa dispensationalism, do you believe in those 3? Kung ako tatanungin nyo, naniniwala ko sa tatlong ito. Sino po sa inyong hindi? Sa redemption ni Lord. Sa works, ano bang kinalaman niya natin, at saka sa grace, diba? Pero pag in-specify ko, ang ibig sabihin nito, not in a general topic na salitang redemption, work, at grace, baka mag-iba rin, hindi yan ang point na gusto kong or ibig ko sabihin na naniniwala ako sa covenant of works na yan. Kasi may nagsasabi na halimbawa, ang grace ni Lord wala sa Old Testament. Sino naniniwala doon walang grace sa Old Testament? Common grace po na pag-usapan. Personally, ako talaga naniniwala na may grace na rin. So, not all covenant theologians agree with the number and names of these theological covenants. Pero, paunti-unti mababanggit natin yan. Mga pagkakaiba rin sila At sa dispensationalism, ito yung pinaka-common, 7 dispensations. So kayo po, ilan ang dispensation na alam nyo? Normally, 7 po, di ba? Kayo sa mga live streaming, ilan po ang popularized dispensation sa atin na pinaniniwalaan natin? I-type nga po natin. Kasi alam niyo po ba, merong naniniwala na ang dispensation daw ay 8. Yung iba naman 9. Yung iba 10. At saka 12. Alam niyo po ba 'yon? Sa marami pong may hold ng dispensationalism. Yung covenant theology, may pagkakahati pa po yan. At pati dispensationalism, may pagkakahati din po yan. Ibig sabihin, may factions din sa kanila internally. I-share ko din po sa inyo na ano yung 9 dispensation, ano yung 12 dispensation. So, let's continue. Sa session 2 natin, ang focus natin, dispensation theology lang. Kung saan siya nag-originate, kung paano siya na-develop, kung sino yung proponent niya or yung mga naniniwala doon at nag-contribute, ano ang hermeneutical principles nila, at paano siya naging iba, ano yung character na masasabi nating distinct siya ron. Kaya sa dispensational theology, dito rin natin mababanggit yung different kind of dispensation, and may tinatawag nga na yung
maximum dispensation, at saka yun nga, 12 yung dispensation nila, at saka 9. Papanggitin po natin yun sa session 2. And sa session 3, covenant naman. Ano ba yung historical niyan? Sino yung mga naniniwala dyan? Halimbawa, sino na sa inyo naka-encounter ng gotquestion.com? Diba? Yun kadalasan pag may mga tanong tayo, sa God question tayo nakakakuha. And to give you an idea, karamihan sa mga Calvinist ay covenant theologian po sila. But not all. Bibigay natin kung sino yung mga sikat na Reformed at saka Baptist na diehard covenantally o covenant theologian at saka yung hindi. Sa key covenants naman, yan, doon natin matatalakay yung Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Davidic at saka yung New covenant. Ito, tignan natin. So, sneak peek tayo. Ito po yung example ng covenant theology at saka dispensation in their principles of hermeneutics. Kaya nakalagay dito kanina, 'di ba, sa ating hermeneutical principle patungkol sa covenant at saka dito din sa dispensation. Ito po yung konti pa lang yan, pero tignan natin. So sa covenant theology, ang New Testament ang priority dyan over the Old Testament. So New Testament as lens of interpreting the Old Testament, kailangan sa New Testament tayo magta-translate to reinterpret the Old Testament. At sa kanila kasi non-literal ang fulfillment ng Old Testament, meaning allegorical po. And number 3, typological interpretation. In the Old Testament as a whole, they view that as types and shadow lang ng greater New Testament realities. Hindi ko detail ngayon, ano? Kasi mga sa next lessons natin yan. Pero bigyan ko kayo ng example ng typological interpretation. Halimbawa, Isaiah chapter 9 verse 6. Sino po ang nakakaalam ng Isaiah 9 verse 6? Ano po ang sabi doon? He will be called a child is born. for unto Ito, us. diba? Oo, tama. And the government shall be upon his shoulder. Tama po, diba? Yes. Wala akong ganun sa Bible. Walang tao dyan. And ano sunod? He shall be called Wonderful Counselor, Emmanuel. Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Okay. Sabi nila sa mga covenantalists, they will interpret that as, for unto us a child is born and a son is given and the government shall be upon his shoulder. Ibig sabihin hindi siya literal government na bababa siya dito in 1,000 years na maghahari. Ganon. Spiritual lang. Or naghahari na siya ngayon sa puso natin. Walang millennium. Ganon. As in allegorical. Yun po ang ibig sabihin ng typology nila patungkol sa Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya ngayon Prince of Peace na siya kasi pag may fruit of the Holy Spirit tayo, which is love, joy, and peace, yung ikatlo, so may Prince of Peace na tayo. Is He enthroned already? Yes, nakaupo na siya sa trono ng ating puso sa lahat ng mga naniniwala sa Panginoon in the church. Parang mga saksi, di ba? So Old Testament promises are ultimately about Jesus, not national Israel. So nabigay ko na yung idea ng isa. Kaya yung Old Testament daw na mga promises, hindi na daw pang Israel yun. Pang church na, sabi ni Covenant Theology. At ito naman po, pagdating kay dispensation, ang starting point for understanding any biblical passage is the authorial intent of the author of that passage. So, no passage has priority over any passage. Kaya para sa kanila,
ang intent ng author sa passage na yon talagang literal para sa kanila yon. And progressive revelation para sa mga dispensationalists, including the New Testament, builds upon the literal and contextual meaning of earlier passage. So walang non-literal fulfillment sa Old Testament, as in puro literal. Halimbawa, bigyan ko kayo ng idea, no? Yung sa Daniel na sinasabing 70 weeks, diba, merong natitirang 1 week, which is 7 days. Yung 1 week na 7 years yung ibig sabihin ng 1 week, instead na 7 days, 7 years. 7 years, opo, na nahati sa dalawa, 1 and a half, Dalawa. 1 and a half. Tama po ba? Sa mga 3 and a half and dispensationalists. 3 and a half. Sa Covenant Theology, walang ganon. Walang 1 and a half, 1 and a half. Allegorical sa kanila po yun. So, sa number 3, historical grammatical interpretation applied to all passages of Scripture. Kung sa history para sa kanila, halimbawa, sabi ni God kay Abraham, ang anak mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at saka buhangin sa lupa. Ayan. Para sa kanila, sa mga covenant, ay hindi ito literal na puro Israel lang. Kasama sa mga anak ni Abraham yung church. Pero sa mga dispensationalist, sa historical and grammatical, as in, kung ano yung sinabi doon, para kay Abraham lahat. Pati sa mga lahi niya, 12 tribes na nagsigalat. O, diba? So, nakikita na natin, no, sa principle of hermeneutics. So, yung types and their implications should be understood on case-by-case basis sa number 4. Kaya talagang pinag-aaralan mabuti case-by-case ang dispensationalism. And last, Jesus is linked with Israel as Israel's corporate head who restored the nation of Israel. Kaya, para sa dispensationalist, may Israel pa rin. Sa mga covenantalist, wala nang Israel sa ngayon. As in, wala nang pakialam si Lord sa Israel. Sad to say. Sa inyo, ano po sa tingin nyo ang mas reliable sa dalawa? So, sa session 4 natin, i-examine natin yung dalawa, yung relevance nila sa bawat passage in the light of dispensation and covenant theology. Kaya, halimbawa, magra-rise up tayo ng mga verses sa Ezekiel or Jeremiah or hayaan nyo po yun. And may implication po yan. Ang theological implication and practical application ng theological perspectives na ito, may matututunan tayo sa both parties eh. So, titignan natin kung paano application yan. And yung compare-contrast natin, commonalities and differences in understanding of salvation ng Israel, pati yung sa ecclesiology means study of the church, and eschatology, anong kinalaman nito sa future. Kaya tatlong po ito, parang pati yung ecclesiology at eschatology, malaking bagay po na matatalakay dito. Ecclesiology mean doctrine of the church, or about the church, and eschatology means about the end times or last days. So, ayan. At sa session pa, ito, papakita ko po sa inyo yung essentials nila sa theological belief. So, may mga essentials dyan sa covenant theology and sa dispensationalism. At babasa lang ako ng isa o dalawa. Sa covenant, ito, tingnan natin, is the overarching theme through which God's purpose should be understood. Overarch, ibig sabihin ni isang outline lang na ganun. Bagamat different covenants, no, pero isang outline lang yan. It's for the redempting work. Itong progressive revelation naman sa dispensationalism from the New Testament does not nullify, transfer,
or reinterpret Old Testament passage in a way that violates or cancels the original authorial intent. Kasi sabi niyang mga dispensation, kasi kay Abraham yan Abrahamic covenant. Bakit sa church ipagpapatuloy? Dapat may unique na para sa kanila lang. Yun. So, ganun po ang kanilang essentials and determined by historical and grammatical hermeneutics. So, ito yung ikalawa. Pagdating sa Covenant of Redemption, the members of Trinity covenant together before time to save the elect, with each member of the Trinity having a role in their salvation. So, types exist, but rational Israel is not a type that is superseded by the church. Kumbaga, hindi superseded or hindi mas mataas ang church kaysa sa Israel, or hindi pinalitan ng church ang Israel. Kaya magkakaroon tayo ng key terms na tinatawag na yung replacement theology, which is to introduce unto you. Ibig sabihin ng replacement theology, pinalitan na ng church ang Israel. Sa Ilocano, awan pagbibiyangan ni Apo, kadagijay Israelita. Wala nang pakialam si Lord sa mga Israelita ngayon. So, pwede po kayong mag-comment sa natututunan natin, or kung against kayo or hindi. Titignan natin, silipin natin yung covenant theology kung bago lang sa inyo itong aral na ito. Importante pong malaman ninyo. Kaya magiging balanse po tayo. Yan, dalawa lang yan sa mga tinatawag natin na essentials ng kanilang theological belief. Hindi ko na po yung babanggitin lahat. Kaya sneak peek lang. And sa number 5 natin, so actually kung ang first session natin ay syllabus session, supposed to be ito pang 6 na, pero hindi na tayo abot ng 6 eh. That's why itong critics and contemporary challenges natin, ito po yung magiging final exams natin or activity natin, which is the evaluation of critics against dispensation and covenant. Ano ang critic nyo sa kanilang dalawa? And the challenges, which is the contemporary challenges and debate sample within dispensation and covenant theology. Ano yung nakikita yung clashes or pagsasalubong nila. And alternatives, interaction with alternative theological paradigms, which is the New Covenant Theology. Alam niyo, meron din tinatawag na New Covenant Theology or Progressive Covenantalism ngayon. At yun nga, iba't ibang dispensational views. Baka yung 7 dispensation nyo maging 9 na rin or 12. Kaya yun yung tinatawag na alternatives. So, ayan. Ito po, meron tayong biblical storyline ng dispensation at covenant theology for a sneak peek. Sa covenant theology, Israel and the church, there is no need for a restoration of national Israel since Jesus is the true Israel. Siya na yung true Israel, and the church is, or the church in Jesus is now the Israel. Kaya may tinatawag na Israel New Breed. That means the church, Israel New Breed. So expands to include the Gentile church. Baga ang Israel ngayon ay Gentile church na. Sa kingdom of the Messiah naman, there's no need of a future earthly reign of Jesus since this age is the era of fulfillment and Jesus reign. Hindi na kailangan niyang millennial. Sa dispensation naman, ito ang belief nila sa Israel Church. There will be a future restoration of national Israel, literal na Israel, hindi spiritual Israel na church, So, to fulfill God's covenant promises. Kaya yung sabi na magiging sindami ng bituin sa langit ang iyong mga anak o salinlahi at buhangin sa lupa. Literal na Israelita yun para sa mga dispensationalist. Mabubuhay ulit ang mga namatay na mga Israelita at magpaparami sila sa millennium. Ayan. Sabi dito, to fulfill God's covenant promises given to the Testament, even though both Israel and the church are part of the people of God, they still remain distinct. May distinction. Walang na-replace.
literal. So, sa Kingdom of Messiah naman, there will be a future earthly reign of Jesus Christ to fulfill the promise of the Messiah ruling the nations from the throne of David. Kaya sinasabi nila na si David muling mag-ahari po sa Israel eh. Kaya nga sabi, thy throne or David is forever and ever din. Gagawing forever ang throne ni David. So yung forever na yon ay sa Israel, sa millennium mafulfill. At sa church naman ay si Jesus Christ din. Dahil ang church ang magiging bride. So yan po yung sneak peek natin. Sino pong na-excite na mag-aral? At itong synthesis and application, personal na po ito. Session 6 lang nakalagay sa syllabus natin, pero actually ito po ay personal na nating application to integrate of dispensation and covenant theology with broader theological framework and practical application for ministry, missions, and biblical interpretation. So, yan yung iuuwi nyo sa inyo pong mga churches or tinuturuan ng mga tupa or dinidisciple. Yes, Brother Esty, meron po itong live stream. Kaya panoorin nyo na lang po sa live stream natin. Kaya kung meron po kayong mga question, mag-open na po kayo ng question ngayon. Mag-type na po kayo habang tayo po ay malapit ng matapos. Ang subject requirement natin, attendance by Zoom and honest viewing of all videos. Sa 5 videos na or live stream or recorded or sa Zoom natin, pag nakompleto nyo yung 5, matik po yan, 75 pasang-awa po kayo. At sa assignment natin, kung may ipa-assignment po kayo at nag-send po kayo sa akin or gumawa ako ng post sa page natin tulad nung ginawa natin sa Systematic Theology 2, at kung may comment po kayo doon, makikita ko dagdag percent po ito. Madadagdagan yung percentage nyo po. At ang examination natin 15%, which is yung final exam po natin. Hindi naman mahirap yon. Gagawin nating multiple choice, huwag kayong mag-alala. So yan po ang ating subject requirements. Ano po, kung hindi nyo man magawa yung assignment at saka yung exam, at least pasado kayo. Para saan pa yung extra grade? Kasi sa July 2024 po, meron tayong salutatorian and valedictorian sa ating graduation. At sa mga master and doctor level naman, kapag nakuha niyo yung certain point, pwede kayong maging cum laude at magna cum laude. So, ayaw nyo nun, meron kayong certificate ng magna sa theology. Praise the Lord. Sinong gusto ng ng cum laude sa theology? Nagsabi ng amin. Siyempre, sa secular, ginagalingan natin. Paano pa kaya sa Biblia? Dapat mas galingan natin. Para kay God din. Pinagpupuyatan nga natin yung college tayo, high school, di ba? Pinagagastosan pa nga. Dapat yung para kay Lord, mas gawin natin yung the best natin. Kaya ako nga, hindi ako tumitigil mag-aaral. Baka next year, matapos ko na rin yung divinity natin. And last, ito po yung ating mga academic policies, grading scale and policies. Yung course natin po ay may mga grading scale and policies na makikita po natin sa atin pong website. Magugulat po kayo dun sa website natin. 4 kayo. Pag sinabing 4, mataas po yun. Baliktad po kasi ang style ng natin, grading system. 5 ang pinakamataas. Harvard style. Kasi international po grading natin eh. Dito sa Pilipinas kasi 1 yung mataas. Pero pag na-expose po kayo sa ibang bansa, ganun po yung grading system. And academic integrity natin, ang plagiarism po natin, hindi po yan matotolerate. It will call the dishonesty. Kaya kapag may nakikita po kayo dito na kinokot ko, may pangalan po yun doon.
At ako rin, pag nagsisermon, kapag narinig ko sa isang pastor, kinokot ko din yung pangalan nila. Kaya kung may narinig po kayo galing sa akin, ikot nyo rin po yung pangalan ko. Ano po yun eh, doon mo makikita kung talagang honest yung tao at hindi siya credit grabber. Plagiarism po ang tawag doon. Kaya minsan may napagsabihan ako sa group chat kasi kinaka-paste niya yung mga sermon outline. And then nilalagay niya yung pangalan niya. Hindi niya kinukot kung sino talaga at kung saan galing yun. Kahit hindi niya alam kung saan galing, lagyan niya sana ng hashtag CTTO. Kaya talagang piniem ko siya at i-acknowledge naman yung kanyang pagkakamali at by God's grace nakita ko na original na yung content niya. At kung sakaling kinapi-paste man, ay lumilitaw na yung pangalan ng kanya pong hiniraman. So hindi po natin i-tolerate ang plagiarism. Plagiarism is a crime at walang kriminal na anak ng Diyos magsabi ng amin. Amen. So number 3, completion of lessons. All video sessions must be watched and skipping even just one session will mark student incomplete in grades. For modular student naman, sending a soft copy of module yung answer nila, those are required. Sa late assignment, it will be penalized unless prior arrangement have been made with the instructor. Gracious naman instructor nyo eh. Tulad ng mga hindi pa nagpasa ng Systematic Theology 1. God's grace pa rin hanggang sa kanilang naghihintay. Wag lang sana abutin ng rapture ha. Wala nang grade yun. Siyempre, rapture na garod. Alang gigradean pa kita sa langit. Wala, 4 ka sa gilid. Diba? So, ang references natin, I will give this all for free. Yung mga handout natin or pinagmulan ng ating ituturo. Covenant and Dispensation by Thomas Ice sa Liberty University. Covenant Theology by Scott Twain ng Reformed Theological Seminary, Orlando. At Covenant Theology references. At kung may question po kayo, I cannot promise na sagutin ko lahat para medyo suspense yung iba, pero yung masasagot ko lang ay I will try to answer in a very simplest and shortest answer.